Suyang, papayag ka bang magpakasal sa akin? Magpakasal ka na. Magpakasal ka na. Magpakasal ka na sa kanya. Magpakasal na kayo. Naging sekretarya siya ni Huo Xiaofan ng 6 na taon. Magpakasal ka na. Sige na. Hindi ko man lang naisip na ang aksidente ng gabing iyon ay magiging dahilan para mag-propose siya sa akin sa harap ng maraming tao. Sagutin mo kami. Pakiusap, sumagot ka. Totoo po ba na isa kayong huwad na tagapagmana? Pakiusap, sagutin niyo po ang mga tanong namin. Sumagot po kayo sa aming katanungan. Ako ang tunay na anak ng Su family. Ikaw na mapagpanggap ka. Hinding-hindi ka na makakaapak muli sa loob ng pintuan ng Su family. At isa pa, kami ni Wanru ang totoong magkapantay, ang katayuan sa buhay. Inihahanda na namin ang aming kasal. Pai Heng, mahigit 10 taon kitang hinabol. Iyon pala ang gusto mo lang sa akin, ay ang aking katayuan at posisyon. Mag-iingat ka. Ginoong Huo, Gagawin mo talaga ito dahil sa kanya. Nalabis kang masasaktan ng ganyan. sandali, mali ito. Si Huo Xiaofan ang aking boss. Isa siyang tinitingalang maharlika sa imperyo. Paano siya pupunta sa ganitong klase ng lugar? Huwag kang umalis. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Huo. Ginoong Huo? Banggitin mo ang pangalan ko. Huo Xiaofan. Suyang, sisiguraduhin kong hindi mo ito pagsisisihan. Mag-ayos ka at magpapakasal tayo. Hihintayin kita sa labas. Ano? Kasal? Sige, tara, 3, 2, 1. Para makaganti sa kataksilan ng fiancé ko, hindi ko akalaing mabilis akong makakasal sa sarili kong boss. Mrs. Hua, may pupuntahan tayo? Ginoong Huo, dahil magdidiborsyo rin naman tayo balang araw, iyang pambayad sa singsing, ibawas mo na lang sa sweldo ko. Si, Mas mainam kung malinaw ang hatian sa pera, para mas madali kapag naghiwalay na tayo. simula ngayon, lahat ng pera ko, ipapaubaya ko na sa iyong pangangalaga. Ang sa akin ay sa iyo na rin. Ibawas mo ang pera sa card na ito. Hindi po pwede. Paano ko po mahahawakan ang pera nyo? Masyado pong hindi tama ito. Sa batas ng pamilyang Huo, ang asawang babae ang humahawak ng pera para ang karera ng asawang lalaki ay lalong maging matagumpay. Bakit? Hindi mo ba iyon gusto? Siyempre, hindi po sa ganoon. Siyempre, gusto ko pong lalong umasenso ang Huo Group at si Ginoong Huo para hindi po ako mawalan ng trabaho habang buhay. Ginang, ito ang ipinagawa ni Ginoong Huo sa tanyag na designer na si Xiangxie, isang handmade na gown pangkasal na natatangi sa buong mundo at nag-iisa lang talaga ito.
Narinig ko po na ang handmade na gown na ito ay inaabot ng 6 na buwan para matapos. Bakit ang bilis naman yata? 2 taon na ang nakalipas noong matapos yan. 2 taon na ang nakalipas? Kung ganoon, may gusto na bang pakasalan si Ginoong Huo noon pa? Hindi lang basta 2 taon, 6 na taon na ang nakalipas noong na-love at first sight si Ginoong Huo sa kanya. Mula noon, taon-taon siyang nagpapagawa ng handmade na wedding gown. Ang pinakabagong set ay hindi pa dumarating dahil sa tagal ng paggawa. Ang isang ito ay ginawa noong nakaraang taon. Tama nga ako, matagal na siyang may ibang nagugustuhan. Pero bakit? Bakit parang kumikirot ang puso ko? Sige na, subukan mo na. Para sa kasal bukas, hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong aberya. Bukas? Magpapakasal na ba tayo bukas? Darating ang lahat ng mga sikat at mayayaman dito sa buong lungsod. Ipapahayag ko sa buong mundo na ikaw, Suyang, ay ang aking Mrs. Huo. Mahal, ang bait-bait mo talaga sa akin. Sa kasal natin bukas, sisiguraduhin kong ako ang pinakamagandang bride sa buong lungsod. Siyempre naman, asawa ko. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, ibibigay ko ang lahat ng pinakamaganda para sa iyo. Hindi katulad ni Suyang na kaawa-awa, walang nag-aalaga, at walang nagmamahal. Pero kanina kasi, nakita ko kung paano pinrotektahan ni Huo Xiaofan ang walang hiyang babaeng iyon. Posible kaya na matagal na silang may tinatagong relasyon? Imposible. Si Suyang ay higit 20 taon na nakabuntot sa akin. Hindi niya magagawang magkagusto sa ibang lalaki. Siya rin naman ay sekretarya ni Ginoong Huo. Ginagawa lang yon ni Ginoong Huo para lang mapangalagaan ang imahe ng kumpanya. Kung ganoon, magpo-post ako sa social media para malaman ng lahat na ikakasal na ako bukas. Kahit parang hindi ito totoo, inaabangan ko pa rin ang kasal bukas. Paano itong nangyari? Bakit si Suyang ay may nakahandang wedding gown din? Balak ba niyang sumugod sa kasal para mang-agaw? Ampe, mukhang hindi pa rin niya ako makalimutan. Pero asawa ko, huwag kang mag-alala dahil ikaw lang ang tanging mahal ko. Kapag nangahas siyang manggulo bukas, ay agad ko siyang palalayasin. Sipo. Lahat kayo, ang sabi ko ay lahat, pumunta agad sa main hall para magtipon. Bilis, bilis, bilis. Mayroon tayong misteryosong panauhin ngayon. Nagagamit ng ating Yunding Banquet Hall para sa kanyang asawa upang magdaos ng isang engrandeng kasal ng siglo. Nabalitaan ko na, ang panauhing ito ay may napakalakas na impluensya sa buong Imperial Capital. Kaya naman, kailangan nating ibigay ang 100% husay natin. Hindi tayo pwedeng magkamali. Opo, boss. Vanhu, talagang spoiled ka kay Young Master Pei? Nagpa-reserve pa siya sa Imperial Capital ng pinakasikat na hotel para sa inyong kasal? Wala lang iyan. Ang aking aheng sa dote na ibinigay niya sa akin ay sapat na para mapuno ang isang buong mansyon. Wow. Ngayong araw, ipapahayag ko sa buong mundo na ikaw, Su Wanru, ay ang asawa ko, si Pei Heng. Tingnan mo ang kanyang wedding gown, mukhang mamahalin. Siya na nga siguro ang ating VIP guest ngayong araw. Misu, sa wakas ay narito na kayo. Ang Yunding Banquet Hall ay nasa bandang ito. Ihahatid ko na po kayo roon. Sandali lang. Ang Yunding Banquet Hall ay ang lugar para sa aking kasal. Bakit pati si Suyang ay nakasuot din ng wedding gown? Nabalitaan ko, matagal na siyang may gusto kay Young Master Pei. Pumunta ba siya para mang-agaw ng groom? Walang hiya ka.
Nangangahas ka talagang mang-agaw sa kasal ko. Mang-aagaw? Ang Yunding Banquet Hall ay malinaw na itinalaga para sa piging ng aking kasal. Narito ako para ikasal. Suyang, huwag mong isipin na porket nakagown ka, ay makakapagdaos ka na ng kasal dito. Ikaw ay isang peking anak na itinakwil na ng pamilyang Su. Paano mo naman makakayang bayaran ito? Mayaman ang asawa ko. Siya ang nagpa-reserve ng lugar na ito. Pangurus, pakitulungan kaming pumasok sa loob. Ano po kasi? Dahil parehong sinasabi ni na Miss Su na sa kanila ang wedding banquet na ito, maari po bang humingi ng inyong booking order para sa banquet hall? Kung sino ang makakapagpakita nito, siya ang tunay na nag-arkila ng banquet hall. Ang booking order? Ito ba yung screenshot na isinend sa akin ni Joe Sheng kaninang umaga? Bakit? Hindi mo ba maipakita? Iniisip mo pa ba kung paano pagtatakpan ng iyong kasinungalingan? Ang screenshot ng order ba? Mayroon ako niyan. Tama ang order. Huwag mong sabihing, kayo po ang mahalagang panauhin na hinihintay namin? Hindi ito maaari. Ikaw na pinalayas lang ng aming Su family na isang pekeng heredera, paano mangyayaring may lalaking magpapakasal sa iyo? Sa tingin ko, ang order na ito ay pakialang. Walang hiya ka. Para lang mang-agaw ng kasal, pati peking order ay ginawa mo na? Dahil gustong-gusto mong pumasok, sige, ipapakita ko sa iyo kung anong klaseng kasal ang inihanda sa akin ng asawa ko. Sandali, hindi po namin hinahayaan ang gulo rito sa hotel. Ako ay isang mahalagang panauhin sa hotel na ito. Sigurado ka bang makikialam ka? Hindi po, tuloy po kayo, Miss Su. Sino ang nariyan? Ikaladkad niyo ang walang hiyang ito. Saluben J. Banquet Hall. Halika rito. Huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Napakawalang hiya mo. Naglakas loob kang magsuot ng wedding gown para sapawan ako sa sarili kong kasal. Ngayong araw, papatikim ko sa iyo ang parusa mo. Hindi ko akalain na para sipsipan ako ng manager ay inayos niya ang upgrade para sa Yunding Banquet Hall. Masamang babae, ang Yunding Banquet Hall ay pinakamagarbong lugar sa kabisera. Tanging mga mayaman na mahigit $100 milyong ang nararapat na magdaos ng kasal dito. Ang mga alak dito ay galing pa sa taong 78 na Romani Conti. Bawat bote ay nagkakahalaga ng $1 milyong. Ngayon, papatikim ko ito ng maigi sa iyo. Dapat ay parusahan nyo ang masamang babaeng ito. Hayaan siyang pagbayarin para makapaghiganti ang asawa ko. Narito ako para magpakasal kay Huo Xiaofan. Alak niya ang mga binabasag ninyo. Hinding-hindi niya kayo mapapatawad. Baka naman ang tinutukoy niya ay ang pinakamayamang tao sa mundo na si Ginoong Huo. Walang hiya ka. Isa ka lang namang sekretarya ni Ginoong Huo. Isang aso sa tabi niya. At ikaw, nangarap ka pang pakasalan si Ginoong Huo? Mangarap ka ng gising. Nakakadiri. Ang kapal ng mukha mo. Bukod sa panggugulo sa kasal, ginagamit mo pa ang pangalan ni Ginoong Huo para takutin kami? Wala kang utang na loob. Kung alam ko lang dati na aagawin mo ang asawa ni Su Wanru, dapat hinayaan na lang kitang magutom. Kahit hindi tayo magkadugo, ay magkasama naman tayong nanirahan ng mahigit 20 taon. Sa isip niyo po ba, tanging ang anak niyong si Su Wanru ang mahalaga? Wala po ba kayong kahit kaunting pagmamahal sa akin? Ma, Wala. Isa kang ligaw na bata, hindi mo deserve ang pagmamahal ko. Tanging ang anak ko lang na si Su Wanru ang mahal ko. Si Su Wanru lang din ang mahal ko. Imposibleng magustuhan kita. Kahit pa humarap ka sa akin ng walang anumang saplot, hindi pa rin kita papansinin. Ha. Nakikita mo ba? Ang mama ko, ang asawa ko, ako lang ang mahal nila. Hindi mo sila maaagaw.
Hindi ko sila kailangan. Masamang babae, wala ka ng kawala pero matigas pa rin ang loob mo. Kayo, ubarin niyo ang suot niyang damit. Ang wedding dress na yan, nakakairitang tingnan. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Ang singsing na yan, hindi ba iyan ang binili ni Ginoong Huo ng 10 bilyong dolyar kamakailan lang? Totoo nga kaya na, ikaw ang asawa ni Ginoong Huo? Hindi maaari. Sino ba sa buong Imperial Capital ang hindi nakakaalam? Si Su Yang, 20 taon na niya akong gusto. Anong klaseng tao ba si Ginoong Huo? Bakit niya papansinin ang isang babaeng may iba namang mahal? Tama ang sinabi ng asawa ko. Napakataas na tao ni Ginoong Huo. Ang isang hamak na masamang babaeng gaya ni Su Yang, sa tingin niyo ba ay magugustuhan ni Ginoong Huo? Isa pa, matagal ko nang pinalayas ang babaeng iyan sa pintuan ng Su family. Saan naman siya kukuha ng perang pambili ng ganyang singsing? Siguradong ninakaw niya lang yan. Itapon niyo na ang singsing na yan. Baka nakaw pa iyan. Hindi po pwede. Mama, para sa akin, ang mga bagay na galing sa masama ay dapat lang sirain. Kumuha kayo ng martilyo. Kapag sinira nyo ang singsing na yan, pagbabayarin kayo ni Huo Xiaofan. Ikaw na babae ka, nagagawa mo pang magyabang ng ganyan? Ang singsing na ito, kung binili man iyan ni Ginoong Huo para sa'yo, di sana'y naging si Reyna Ina, nawang muna rin ako. Su Yang, makinig ka sa akin. Kasalan ng asawa ko ngayon, kaya kahit anong gusto niya ang masusunod. Mahal, sige, wasakin mo na. Siraing na yan? Siraing na yan. Wasakin Wasakin na na yan. yan. Durogin na yan. Siraing na yan. Yan. Wasakin yan. Durogin mo na. Dahil dyan, hindi na ako magpapaawa. Walang hiya, talagang humaharang ka pa. Tignan natin ngayon kung hindi madurog ang kamay mo. Tignan mo muna kung sino ka at naglakas loob ka pang makipag-agawan sa tunay na tagapagmana ng Su family para sa lalaki? Nagkukunwari ka pang asawa ni Ginoong Huo para lang pagsilusin si Young Master Pei? Parurusahan kita ngayon. Sino ang naglakas loob na sa aking kasal manggulo kay Huo Xiaofan? Gusto niyo na bang matapos? Nagawa niyo pang gumawa ng gulo sa wedding ng Huo Xiaofan na ito? Gusto niyo na bang mamatay? Hindi ba ito si Ginoong Huo na mula sa Huo Group? Bakit siya narito? Mukhang hindi biro ang relasyon ni Ginoong Huo at ni Su Yang, hindi ba? Ibig bang sabihin nito, siya talaga si Mrs. Huo? Anong hindi biro? Sekretarya lang siya ni Ginoong Huo? Parang isang aso lang. Nandito lang si Ginoong Huo dahil sa pagrespeto sa aming pamilya Pei para dumalo sa wedding namin ni Wanru. Ginoong Huo, buti at nandito po kayo. Pakitulungan kaming turuan ng leksyon ang bruhang si Su Yang na gustong mangagaw ng asawa. Ito ay, Anong itinawag mo sa kanya? Sabi ko bruha siya. Anong itinawag mo sa kanya? Sabi ko bruha siya. Bakit? May problema ba? Itatanong ko sa iyo ulit. Anong itinawag mo sa kanya? Ang sabi ko ay isa siyang hamak na babae. Hindi mo ba naririnig? Ginoong Huo, kahit sekretarya mo pa ang suyang na iyan, hindi siya tapat sa trabaho. Tingnan mo ang suot niya ngayon. Pumunta rito para sirain ang wedding ko. Turuan mo siya ng leksyon. Dahil kung hindi, madadamay pa ang reputasyon ng Huo Group dahil sa ginagawa niya. Wedding mo? Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata at tumingin ka? Ngayong araw ay ang wedding nating dalawa ni Su Yang.
Hindi ito maaari. Ngayong araw dapat ay kasal ko na ito bilang si Suwanru. Paano ito nangyari? Wu Xiaofan, bakit mo nagustuhan si Suyang? Mahal ako ni Suyang. Paano niya ito nagawa sa akin? At nagpakasal sa ibang lalaki? Guni-guni ko lang ba ito? Si Jinoong Huo ay nagpakasal sa huwad na anak ng pamilya Su? Mukhang hindi totoo ang mga bali-balita. Si Suyang ay asawa na pala ni Jinoong Huo. Paanong naging kabit siya ni Pei Heng? May nagtatangka bang sumira sa reputasyon niya? Sa pang-aapi sa asawa ko at pagsira sa handaan namin, babagsakin ko kayo hanggang sa wala na kayong matira. Ang pagkain, pati na rin ang bayad sa inumin at ang bayad sa lugar, sa kabuuan, ay 1 bilyon at 400 milyong dolyar. Ang trahe de boda ni Suyang ay dinumihan nyo rin. Ang halaga nito ay 10 bilyong dolyar, babayaran nyo rin ito ng buo. Gusto nyo bang bank transfer o cash? 1 bilyon at 400 milyong dolyar. Saan naman kami kukuha ng ganoon kalaking pera? Aheng, anong gagawin natin? Ano na ang gagawin natin? Paano ko malalaman? Ginoong Huo, parang awa nyo na po. Bigyan nyo kami ng pagkakataon. Hindi ko po alam na kayo pala yan. Talagang wala kaming kakayanang magbayad ng ganoon. Yang, patawad at nagambala namin ang kasal mo. Isipin mo na lang, ang ating pinagsamahan bilang mag-ina, pagsabihan mo po ang manugang ko na palagpasin na ito. Dahil wala kayong mailabas na pera, lahat kayo ay makukulong. Hindi. Hindi ako pwedeng makulong. Suyang ate, magkapatid pa rin naman tayo. Hindi mo naman siguro hahayaan na makita akong nakakulong lang doon. Suyang, isipin mo naman ang mga taon nating pagsasama. Nagmahalan din naman tayo ng tunay, kaya pakiusap, tulungan mo ako, tulungan mo po ako. Kahit ibenta mo pa ang buong pagkatao ko, hindi pa rin aabot sa ganoon kalaking halaga. Pei Heng, kung wala kang pera, problema mo na iyon. At wala na iyong kinalaman sa akin. Ilayo na sila. Sandali lang. Sa laki ng perang iyan, mabubulok ako sa kulungan. Ginoong Huo, pwede naman kaming gumawa ng promissory note, di ba? Tama, gagawa kami ng kasulatan ng utang. Opo, gagawa kami ng kasulatan. Ilabas na sila, pagsulatin ang kasulatan. Ginoong Huo, maawa ka na sa akin. Ginoong Huo. Huwag. Suyang, makakasal ka ba sa akin? Magpakasal ka na. 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 Sige, payag ako. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Sana sa kasal na ito ay matulungan kita sa hangarin mong maging tagapagmana ng pamilyang Huo. Ginoong Huo, dahil peke lang naman ang kasal na ito, huwag na tayong magkunwari. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Pwede ring maging totoo ang pagpapanggap natin. Ginoong Huo, malayo ang agwat ng katayuan natin. At saka, magdidiborsyo rin tayo balang araw. At ano naman ngayon? Kaya naman, tungkol sa kasal natin, ayaw ko muna itong malaman ng maraming tao. Para kapag naghiwalay na tayo, ay wala itong maging malaking epekto sa iyo. Masusunod po ang gusto ng aking asawa. Sandali, kukuha lang ako ng tubig. Suyang, marami pa tayong panahon para sa isa't isa. Ikalat niyo ang balita? Sabihin niyo na, sa loob ng 1 buwan ay nagtatrabaho ako sa ibang bansa. At saka, ihanda niyo ang pinakamagandang isla dahil gusto kong makasama ang asawa ko
para sa aming honeymoon. Ganoon ba? Si Huo Xiaofan ay naka-business trip sa ibang bansa nitong mga nakaraan. Ang walang hiyang si Su Yang, naglakas loob siyang kumuha ng peking Huo Xiaofan para lokohin ako. Sabi ko na nga ba na ang babaeng iyan ay walang ganoong kakayahan? Paanong magkakagusto si Ginoong Huo sa gaya niya? Nakakainis talaga. Sa tingin ko, sinasadya niya lang akong galitin at gusto niyang sirain ang kasal ko. Sige na asawa ko, huwag ka nang magalit. Ganito, bukas dadalhin kita sa Tiansheng Island Resort. Para sa ating honeymoon, anong say mo? Tiansheng Resort? Iyon ba ang pinakasikat na pasyalan sa buong Imperial City, ang islang pinupuntahan ng mga sikat na artista? Iyon nga. Husband, napakabait mo talaga sa akin. Pero, gusto ko pa ring imbitahan ang lahat ng mga kaklase natin para mabawi ang mukha at karangalan na nawala sa akin ngayong araw. Siya. Masusunod ang lahat ng gusto mo. Sasagutin ko lang ang tawag na ito, babalik ako agad. Si Hindi mo man lang sinabi sa akin. Bakit ngayon mo lang ipinaalam na ikakasal ka na? Nasaan ka na ba ngayon? Kararating ko lang. Ikaw, nasaan ka na? Congratulations sa inyong dalawa. Sa wakas, nakaabutin kayo sa finish line ng inyong pagmamahalan. Suyang. may kailangan ka ba? Bakit ikaw na naman? Dapat ako ang nagsasabi niyan. Bakit nakikita ko na naman kayo rito? Sinasabi ko sa'yo. Ikaw, hindi kaya sa katawan ko ay may nilagay kang device para pakinggan ako? Bakit noong kahapon lang namin napagpasyahang pumunta rito? Ngayong araw ay nakita ka na namin dito. Pinapakinggan kita? May asawa na ako, bakit ko pa gagawin iyon sa iyo? Asawa? Nagpapanggap ka pa rin ba? Nalaman na namin ang balita. Si Huo Xiaofan ay nasa ibang bansa para mag-asikaso ng trabaho. Paanong posibleng pakasalan ka niya? Suyang? Ikaw talaga. Para lang makuha ako, nawawala ka na sa katinuan. Humanap ka pa talaga ng aktor na kamukha ni Huo Xiaofan para asarin ako, pati ang kasal namin ay ginulo mo. May ilang tao talaga na sadyang walang hiya, kabit na nga, nagagawa pang magmalaki. Kapag nalaman ito ni Ginoong Huo, siguradong lagot ka. Idilat nyo ng maigi ang mga mata nyo at tignan. Kung sino pa ang magsabi na kabit ako, ay idedemanda ko ng paninirang puri. Sinasabi ko sa iyo, Suyang, karapat dapat kang bigyan ng parangal sa pag-arte mo, itong marriage certificate mo. Siguro ay nabili mo lang ito sa mura at libreng shipping, no? Itong ilang tao talaga. Pati ang pagiging anak ng pamilyang Su ay peke. Ang asawa ay peke. Pati itong marriage certificate. Anong balak mong gawin? Huwag. Ay puro peke. Bitawan niyo ako. Hindi. Su Wanru, isa kang tunay na anak ng mayaman, pero nakuha mo pang maging kabit. Ginamit mo ang lahat ng paraan para lang makasama si Pei Heng, at inagaw mo sa akin ang dapat ay para sa akin. Ngayong may asawa na akong iba, hindi mo pa rin ba ako titigilan? Si Su Wanru naman ay ang tunay na anak ng mga Su. Bakit naman niya gagawin ang ganoon kasamang bagay? Magkaiba ang sinasabi nilang dalawa. Sino ba talaga ang dapat nating paniwalaan? Siyempre, sa akin kayo maniwala. Huwag niyo siyang pakinggan sa mga imbento niya. Gusto lang niya akong siraan ng husto. Kayo, bakit hindi niyo pa siya palayasin dito? Opo,
Hindi ko akalain na matapos ang panliligaw kay Secretary Su ng maraming taon, ay makukuha ko rin sa wakas ang magandang binibini. Mamaya lang, kailangang bumati muna ako kay sister-in-law. Bitawan niyo ako. Ang sama mo. Ayaw mo pang umamin sa ginawa mo. Nagawa mo pang manira ng inosenteng tao. Nakakasuka ka. Ayaw na ayaw ko. Sa lahat ay may kasamang masamang babae sa hotel na ito. Umalis ka na. Narito ako para tumira. Wala kayong karapatan na palayasin ako. Ayaw mong umalis? Kung ganoon, papatalsikin kita ng pilit. Tigil. Ayos ka lang ba? Ginoong Huo. Ikaw na naman. Ginoong Huo. Anong Ginoong Huo? Ang taong ito ay kinuha lang ni Su Yang. Isa lang siyang aktor na kamukha ni Huo Xiaofan. Ah, naalala ko na. Sa kasal kahapon, siya ang nagpanggap na si Ginoong Huo at nagmalaki sa lahat, sinira niya ang kasal ni na President Pei at Wanru. Diyos ko! Ang taong ito, napakalakas ng loob niya! Walang silbi! Kapag nalaman ni Ginoong Huo na ginagamit mo ang pangalan niya para lang sa pera at mapakasalan si Su Yang, kayong dalawa, humanda kayo sa parusa. Ginoong Huo, pasensya na. Kung hindi dahil sa sinabi ko kahapon na magpakumbaba lang muna, hindi kanila paghihinalaan ng ganito. Hayaan mo na. Ang pamilya Pei at Su ay baliwala lang sa akin. Ang kamay ng asawa ko at ang marriage certificate, kayo ba ang may gawa nito? Kami nga ang gumawa, bakit papalag ka? Ikaw. Naglakas loob kang sakta ng asawa ko. Maniwala ka sa akin, hindi ko kayo hahayaang makatira pa sa capital city. Nasaan si manager ng hotel? Paalisin niyo agad ang dalawang masamang tao na ito dito. Ako ang may-ari ng hotel na ito. Sa akin niyo sabihin ang problema niyo. Kilala ako sa lipunan. Ako ang tagapagmana ng pamilya Su. At ang asawa ko naman ay isa sa 10 pinakamapangyarihan, si Young Master ng pamilya Pei. Inuutusan kita. Paalisin mo na ang dalawang walang hiyang ito. Huwag niyo kaming istorbuhin sa aming honeymoon. Pasensya na po. Wala sa patakaran ng aming hotel ang magpaalis ng mga bisita. At saka sa ngayon, isang honeymoon suite na lang ang natitira. $100,000 Kukunin ko na ang kwartong iyan. Ang dalawang mahirap na ito ay siguradong hindi afford ang bayad. Kaya paalisin niyo na sila agad. Pasensya na, ang honeymoon suite ay para lamang sa mga bagong kasal na nagha-honeymoon. Tamang-tama, nagha-honeymoon kami ng asawa ko ngayon. Ang kwartong ito ay talaga namang sadyang ginawa para sa amin. Umalis kayo! Lakas ng loob niyong istorbohin ang honeymoon namin. Huwag kang magmadali pre, hayaan mong tulungan kita rito. Sa tingin ko ang dalawang iyan ay bagong kasal din, bakit hindi ganito? Daanin natin sa isang compatibility match para malaman kung sino ang dapat manatili sa kwartong ito. Isang compatibility match. Ano naman iyon? Wala kaming pakialam kung anong klaseng laro iyan. Mag-asawa sina President Pei at Wanru. At kitang-kita naman kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Mananalo sila sa kahit anong laro. Su Yang, paulit-ulit mo kaming kinukulit sa harapan ko. Hindi ba dahil gusto mo akong akitin? Kaya ngayon, ipapahiya kita hanggang sa sumuko ka para makita mo ang malaking pagkakaiba niyo ni Su Wanru. Marami na akong nakitang ignorante, pero wala nang tatalo sa kabobohan mo. Hindi ka mas guwapo kaysa sa asawa ko. Hindi ka mas malakas kaysa sa kanya. Sa tingin mo ba may dahilan ako para akitin ka? Ikaw? Hindi lang ako sasali sa laro, makikipagpustahan din ako sa kanila. Tama. Kapag nanalo ka, mapapaalis na siya sa Imperial Capital at hindi ka na niya muling kukulitin. Hindi ako makikipagpustahan. Bakit? Natatakot ka ba? Maselan ako, hindi ako namumulot ng basura mula sa basurahan. Sino ang tinatawag mong basura? Dadamihan ko ang pusta laban sa kanila. Kapag natalo sila, gagawin kong katulong ang lalaking ito ng 3 buwan. Paglilinisin ko siya ng banyo ng 3 buwan. Pei Heng, sa ating dalawa lang itong away na ito, hindi kailangang mandamay ng ibang tao rito. Sige, tumataya kami. Ginoong Huo. Pero mayroon akong isang hiling. Kung matatalo kayo, ay magli-livestream kayo para linawin na ang asawa kong si Su Yang ay hindi kabit, kundi ikaw Pei Heng ay sadyang mapagkunwari at mukhang pera, at nang malaman mong si Su Yang ay hindi tunay na anak ng mga Su, ay binaliwala mo ang 8 taon ninyong pagsasama at agad na nakipagrelasyon kay Su Wanru. At ikaw naman Su Wanru, ang tunay na nanggulo sa relasyon nila. Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa asawa ko. Hihingi ka ng tawad sa harap ng buong mundo via livestream. Diyos ko po! Grabe ang revelasyong ito. Nakakaloka.
Hindi ko akalaing si Young Master Pei at si Suyang ay nagsama ng 8 taon. Imposible! Ako ang pinakamalapit kay Young Master Pei at hindi niya kailanman inamin na si Suyang ay kaniyang girlfriend. Ginoong Huo, sekretary niyo lang po ako. Wala po kayong gaanong alam sa personal kong buhay. Matatalo lang tayo. Kilalang kilala kita. Magsimula na tayo. Sige. Ang 4 na litratong nasa harap nyo ay nagre-representa ng 4 na magkakaibang yugto sa buhay ng isang babae. Ayusin ito ng mga kalalakihan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng panahon. Ang may pinakamabilis at tamang sagot ang mananalo. Simula na ang laban. Hindi kailangan ng 3 minuto. 3 segundo lang ay sapat na. 3 segundo? Huwag kang magmayabang. Suyang, ang asawa mo ba ay mahina sa bagay na iyon? Bakit 3 segundo lang siya? Kung mabubuo mo yan sa loob ng 3 segundo, ikaw na ang kikilalanin kong ama. Tapos na. Paano itong nangyari? Ang bilis niyang matapos. Siguradong hinulaan lang niya iyan. Sa tingin ko, alam lang nila na siguradong talo na sila. Kaya hinahayaan na lang nila at niloloko na lang tayo. Dahil alam nyo namang talo na kayo, humingi na kayo ng tawad kina Wanru at Young Master Pei. Para naman pagpaparusa sa iyo mamaya, hindi ka masyadong mapahiya. Oh, gusto mong sumuko na, di ba? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Basta't dumaan ka sa pagitan ng mga hita ko, patatawarin na kita. Ano sa tingin mo? Wala na masyadong oras. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Naku, 20 segundo na lang ang natitira. Iayos mo na lang ng basta-basta. Basta lang din naman ang pagkakalagay niya. Sa huli, baka mag-tie lang kami. Paubos na ang oras. 3, 2, 1, tapos na rin ang sa akin. sige. Dahil ang parehong panig ay natapos na ang hamon, ihahayag ko na ngayon ang inihandang resulta. Eksaktong magkapareho ang pagkakasunod-sunod. Tagumpay sa hamon ang unang grupo. Paano naging ganoon kaalam ang tungkol sa buhay ko? Paano nangyari iyon? Tiyak na sinuwerte lang siyang mahulaan ito. Peke lang silang mag-asawa. Dapat walang bisa ang kinalabasan dahil hula lang iyon. Dahil may mga nagdududa sa inyong koneksyon, pakipaliwanag naman ninyo kung bakit ganoon ang inyong pagkakaayos. Ang unang larawan ng gasa ay mula sa unang araw ko sa trabaho. Noong unang araw sa trabaho, na naginamit ginamit noong noong masugatan. Mula noong araw na pumasok ako sa trabaho, 6 na taon na ang nakakalipas. Paano niya natatandaan ng malinaw ang lahat? Sa pangalawang larawan, ito ang paborito niyang kainan noong bakasyon niya noong 1 taon, ang sikat na restaurant na iyon. Ang ikatlong larawan ay ang paborito niyang pelikula noong nakaraang taon. At ang pang-4 na larawan naman ay ang nabasag na pulseras noong mapalayas siya sa bahay nakaraang linggo, ang nabasag na jade bracelet. Ako ang tunay na tagapagmana ng mga Su. Mapagpanggap ka lang. Hinding-hindi ka na makakaapak sa pinto ng pamilya Su. Paano itong nangyari? Ang makapangyarihang si Huo Xiaofan, paanong napansin niya ang mga gusto ko? Ibig bang sabihin sa lahat ng taong ito ay palihim siyang nagmamatyag sa akin? Sabay silang sumagot ng eksakto. At tama ang lahat ng sinabi nila. Posible kaya na talagang mag-asawa na sila? Kahit tama ang pagkakaayos, hindi pa rin iyon nangangahulugan na nanalo na sila. Napakaganda ng relasyon namin ng asawa ko. Hindi rin kami matatalo. Tama, ihayag na agad ang resulta namin. Sige po, ngayon ay i-aanunsyo na ang resulta para sa ikalawang grupo. Hindi tugma ang pagkakasunod-sunod. Binabati ko kayong dalawa. Talong-talo kayo. Paano mangyayari yun? Sina Young Master Pei at Wanru, 6 na taon na ang relasyon bago sila nagpakasal. Paano namang mawawala ang pagkakaunawaan nila sa isa't isa? Ibig bang sabihin ay totoo ang sinasabi ni Suyang?
Si Suwanru ba talaga ang kabit? Anong pinagsasabi nyo? Malinaw na nandaya lang sila. Walang hiya ka. Bakit parang hindi mo na ako kilala? Noong oras ba ng laban, iniisip mo pa rin ba si Suyang na masamang babaeng yon? Hindi, baby. Ikaw lang ang palaging nasa isip ko. Tingnan mo to. Ito, ang steak na kinain mo kagabi. Ito naman ang kape na ininom mo kaninang umaga. Ito ang kinain mo kaninang tanghali, mga mushroom dumplings. Ang pang-apat ay ang dessert na kinain mo kaninang hapon. Hindi ba lahat ito ay tama? Kain ng kain. Wala ka na bang alam kundi kumain? Steak ba to sa tingin mo? Ito ang pigeon blood jade na binigay mo sa akin 5 taon na ang nakakalipas. 5 taon na ang nakalipas? Kaya pala simula pa noon magkasama na silang dalawa? At itong dumplings ay ang ginawa mo para sa akin noong ikalawang anniversary natin. Ito, at pati na rin ito. Hindi ito kape. Ito ay Holy Water of India. 1 taon na ang nakalipas. Sabi mo gusto mong magkaroon ng sariling pamilya. Pinainom mo ako niyan para mabigyan kita ng kambal. Dahil may nanalo na sa laban, ayon sa pustahan, kailangan nyo ngayong lumuhod at humingi ng tawad at kailangan nyo ring mag-livestream para ipaliwanag sa lahat na ang asawa ko ay hindi kabit. Anong pusta? Hindi ko maalala. Wala na akong oras na makipag-usap sa inyo. Gusto ko nakasama ang asawa ko na bumalik para magpahinga. Kayong mga tao, harangin sila. Ang mga bodyguard na ito ay galing sa mga tanod ng itim na baluti ng pamilyang Huo. Anong mga tanod ng itim na baluti? Tingin ko sa kanila, tulad ng lalaking ito, ay binayaran lang ni Suyang at inarkila. Kung mangahas ka pang maging walang galang sa madam, siguradong pagbabayarin kita ng matindi. Ipaalam sa buong mundo na si Suyang ang kaisa-isang asawa ko, si Huo Xiaofan. Sa sinumang magpapakita ng kawalang galang sa kanya, kakalabanin niyo ang buong pamilyang Huo. Narito ang isang mahalagang balita. Kamakailan lamang ay inihayag ni President Huo Xiaofan ng Huo Group ang kanyang kasal. Idinaos niya ang kasal sa banquet sa tuktok ng ulap noong makalawa sa ballroom. Ang bride ay ang kanyang matagal nang naging sekretarya na si Su Yang. Paggalang sa iyo, Ginoong Huo at Young Mistress. Sa totoo lang, kayo nga po talaga si Ginoong Huo. Hindi ito maaari. Walang hiya ka, Suyang. Paano siya napansin ni Ginoong Huo? Lakas ng loob mong siraan si Young Mistress. Alinman sa magpaliwanag ka, o tuluyan kang mawala, pumili ka sa dalawa. Huwag niyo po akong paalisin. Magpapaliwanag po ako. Magpapaliwanag ako. Suyang, hindi kabit si Suyang. Kasalanan itong lahat ni Suwanru. Siya ang umakit sa akin, kaya hindi ako nakatiis sa tukso. Nagawa ko ang pagkakamaling nagagawa ng lahat ng lalaki. Paiheng, lalaki ka ba talaga? Noong una, tinatawag mo pa akong sweetheart. Ngayong may problema na, ilalaglag mo na ako sa harap nila? Ginoong Huo, alam ni Pei Heng na ako ang totoong tagapagmana ng mga Su family, kaya niya ako inakit. Wala akong kinalaman dito, Ginoong Huo. Layas? Ate, lahat ng ito ay kasalanan ni Pei Heng. Ate, patawarin mo na ako. Kaya naman pala, si Suwanru pala itong sumisira sa pamilya ng iba. Grabe naman. Walang hiyang babae. Nagawa pang makipagrelasyon sa sarili niyang bayaw. Anong pinagsasabi mo? Ako. Ginagawa ko ito para sa kabutihan mo, ate. Ate, kung hindi dahil sa pagtulong ko para makita ang tunay na ugali ng lalaking iyon, paano mo mapapakasalan ang isang mahusay na lalaki tulad ni Ginoong Huo? Hindi ba? Ibig bang sabihin nito, dapat pa pala kitang pasalamatan? Ate, dahil magkapatid naman tayo at malalim ang pinagsamahan natin, hindi ko na kailangang hingin ang kapatawaran mo. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag hayaang si Ginoong Huo ay magkaroon ng galit sa akin. Suwanru, pareho lang kayo ni Pei Heng. Nandidiri ako sa inyo. Ayoko na kayong makita pa. Aalis na tayo. Tara. Tara na. Gusto ko lang naman magbakasyon dito, pero halos ikapahamak ko pa.
magkakaiba rin. Peiheng, napakaduwag mo. Sa gitna ng peligro, nakuha mo pa akong itulak para lang mapahamak. Makikipagdiborsyo na ako sa'yo. Kung diborsyo ang gusto mo, sige, dahil kapag naghiwalay tayo, pakakasalan ko agad si Suyang. Suyang, paulit-ulit mo na akong hinihiya. Hindi ko ito palalagpasin at pagbabayarin kita. Dalawang kama? Gusto pala niyang magkahiwalay kaming matulog. Mukhang assuming lang ako. Ang nangyari noong gabing iyon ay isang pagkakamali lamang. Ipinahanda ko sa boss ang 2 kama. Po? Naintindihan ko po, Ginoong Huo. Nagpakasal lang naman tayo sa kontrata. Alam ko ang katayuan ko at hinding-hindi ko po lalagpasan ang limitasyon ko. Pupunta na ako sa restaurant sa ibaba para tapusin ang proposal ni Tian Shui. Dalawang kama? Para ba ito sa paghihiwalay ng basa at tuyo na bahagi? Ginoong Huo? Anong ibig mong sabihin? Mag-asawa na tayo? At tatawagin mo pa rin akong Ginoong Huo? Dapat mo na akong tawaging asawa. Ano? Masyadong mainit dito. Lalabas muna ako para magpahangin. Bibigyan kita ng oras para dahan-dahan kang makapag-adjust. Subaw, napaka-unfair mo naman. Hindi mo man lang sinabing nagpakasal ka na pala kay Ginoong Huo? Nalaman ko lang nung mapanood ko sa balita. Hindi naman sa sinadya kong ilihim ito sa iyo. Ang totoo, ito ay isang marriage contract lang. Tinulungan niya akong linisin ang pangalan ko laban sa mga paratang, habang ako naman, tutulungan ko siyang makuha ang tiwala ng pamilya nila para maging tagapagmana. Kaming dalawa, balang araw ay magdidiborsyo rin. Pero narinig ko na si Huo Xiaofan ay matagal na palang tagapagmana ng Huo Group. Tingin mo, posible kayang gusto ka niya at gusto kanyang makasama habang buhay? Huwag kang magbiro ng ganyan. Boss at empleyado lang kami. At saka matagal na siyang may minamahal. 6 na taon na ang kanyang pinapangarap na babae. Hindi ko akalain na pagkatapos nating maghiwalay, si Suyang ay naging mas kaakit-akit. 6 na taon. Pero hindi ba't naging sekretary ka rin niya sa loob ng 6 na taon? Huwag mong sabihing ikaw ang taong iyon. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo, ibababa ko na ito. Uy, Suyang! Su! Sandali, Suyang! May asawa na ako ngayon kaya pakiusap. Lumayo ka sa akin, President Pei. President Pei? Tinatawag mo na akong President Pei ngayon? Inaakala mo ba talaga na si Huo Xiaofan ay totoong nagkakagusto sa iyo? Ang mga taong makapangyarihan at mayayaman na tulad nila ay paglalaruan ka lang at pagkalipas ng 2 araw, iiwan ka rin yan. Ikaw ang walang hiya, akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Ako, walang hiya? Nagsama tayo ng 8 taon, pero kahit hawakan ay hindi mo ako hinahayaan. Tapos malalaman ko na lang na nakipagkasal ka at nakipagtalik sa boss mo? Hoy! Kayong dalawa? Posible kayang matagal nyo na akong niloloko at pinagtataksilan? Sa lagay mong yan, sa tingin mo ba karapat-dapat kang pag-aksayahan ng panahon? Wala akong oras makipag-usap sa iyo. Naghihintay na sa akin ang asawa ko. Suyang, wala akong pakialam kung ano man ang nangyayari sa inyo ni Huo Xiaofan. Maaari ko itong kalimutan basta't makipaghiwalay ka kaagad kay Huo Xiaofan at pakakasalan kita agad-agad. Masamang babae. Nagawa mo pang akitin ang lalaki ko. Bantayan mo ng mabuti ang sarili mong lalaki. Huwag mo na akong lalapitan. Aba, halika kayo at tingnan niyo ito. Anong nangyari? Ito ang babaeng ahas na sinasabi ko. Kahit may asawa na siya, nilalandi pa rin niya ang asawa ko. Ang asawa ko ay gustong makipagdumi sa akin. Para niyo na rin akong tinapos nito. Tapos ka na bang gumawa ng gulo? Kailan ka ba titigil? Nagkamali talaga ako noong una, noong pinili kita kaysa kay Suyang. Nag-uugali kang parang bruha ngayon. Hindi ganyan kailanman si Suyang. Peiheng,
Ngayon ba ay ikinahihiya mo na ako? Siya. Gusto mo ang babaeng ito, hindi ba? Sisirain ko ang mukha niya ngayon din. Tingnan natin kung makakaakit pa siya ng ibang lalaki. Makingat ka. Suyang, hindi ka ba napaso? Tulong, humingi kayo ng tulong. Teka, Nasugatan si Ginoong Huo. Dali, dalhin natin siya sa ospital. Suwanru, ilang beses mong binalahura ang asawa ko. Ipaabot sa lahat pabagsakin ang Su family. Ginoong Huo, Ginoong Huo. Ako, nagawa ko lang iyon dahil sa sobrang galit ko. Hindi pwedeng mawalan tayo ng pera. Kapag naghirap tayo, ang buhay ko bilang mayamang heredera ay mawawala na. Ilayo siya rito. Bilis, tara na. Ginoong Huo. Sorry po. Dahil sa akin, kaya kayo nasaktan. Ginoong Huo, masyadong malubha ang sugat nyo. Tatawag ako ngayon din sa private doctor para papuntahin siya agad dito. Bakit kailangan pa ng doktor? Sa maliit na sugat na ito, sapat na ang pag-aalaga ng inyong young mistress. Pero malubha ang sugat na ito. Wala nang pero-pero. Alis na! Si sister-in-law nga pala, nasa ibabaw ng nightstand ang mga gamot. Maya-maya, tandaan mong gamutin ang sugat niya. Tara na, alis na tayo. Ginoong Huo, Alis na. Bilisan mo! Uy, kaibigan, ito na ang pagkakataon para magpaawa. Samantalahin mo itong mabuti. Ginoong Huo, umupo po kayo ng maayos. Gagamutin ko na po agad kayo. Nagsisimula na siyang mag-alala sa akin. Pasensya na po, Ginoong Huo. Gagalingan ko ang pag-iingat. Anim na taon na kitang gusto. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin alam? Bakit? Bakit hindi mo pa rin nararamdaman? Siguro ay nalilito lang ako sa sobrang antok. Hindi ko akalaing ako pala ang mapagkakamalan niyang babaeng gusto niya. Tapos na ang kasunduan natin. Oras na para magdiborsyo tayo. Ginoong Huo, Gising na si Mrs. Wu. Ginoong Huo, kamusta po ang pakiramdam ng katawan niyo ngayon? Mas mabuti na. Heto, para sa iyo. Gumising ka ng ganito kaaga para lang buuin ito? Ang ganito kaimportanteng bagay, dapat mong pakaingatan kasi napakahirap ng ayusin kung masisira uli. Sige, pangako, iingatan ko na ito. Binuo niya ang katibayan ng kasal namin. Marahil ay para lang ito maging madali ang diborsyo namin sa hinaharap. Halika. Kumain ka muna ng almusal. Salamat sa almusal, Ginoong Huo. Pero
Ako, sa... May allergy ka ba sa gatas? Paano mo nalaman ang bagay na iyon? Huwag kang mag-alala, soy milk ito. Salamat, Ginoong Huo. Siya nga pala, Ginoong Huo. Mayroon pa akong gustong sabihin sa'yo dahil ang kasal natin ay Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Sipo. Hayaan na muna. Siguro pagbalik na lang natin. Saka ko babanggitin ang tungkol sa paghihiwalay natin. Ano na, tol? Dahil sa tulong ko, noong gabing iyon, kayo ba ni Sekretarya Su ay nagkaroon ng matinding init sa isa't isa at naging malapit talaga sa isa't isa? Magkakaroon na ba ako ng pamangkin? Si Suyang ay hindi katulad ng mga babaeng nakikilala mo. Masyado siyang mahiyain at napakagalang niya sa akin. Magalang? Parang may mali doon, tol. Hindi niya ba alam hanggang ngayon na 6 na taon mo na siyang lihim na minamahal? Mahaba pa ang panahon, unti-unti ko ring ipapaalam sa kanya. Yari na. Sa isang katulad mong hindi marunong dumirekta sa pag-ibig, paniguradong may mali siyang pagkakaintindi. Baka sa mga oras na ito, balak na niyang makipaghiwalay sa iyo. Naku, Subaw. Mayroong nagsasalita ng masama tungkol sa iyo. Ay, Subaw. May nanlalait yata sa iyo. Tingnan mo ako. Masyadong mabilis ang dila ko. Mukhang may nakakaalala sa iyo, ha? Hindi kaya si Ginoong Huo iyon? Ano bang sinasabi mo? Nagtatrabaho siya? Paanong maiisip niya ako? Tulungan mo muna ako, alin ba rito ang mas maganda? Kapag nagdiborsyo na kami, gusto ko siyang pasalamatan sa lahat ng tulong na binigay niya sa akin. Kung ako sa iyo, hihintayin ko si Ginoong Huo na maunang magsabi tungkol sa diborsyo. Kasi naman, sa gwapo at mayamang boss na katulad niya, dapat enjoyin mo habang kasama mo pa siya. Hello po, pakibalot na po ito para sa akin. Anak, mahiyain ang nanay mo at kailanman ay hindi ko pa nagawa ang ganitong nakakahiya. Sa tingin ko, ikaw na lang ang magdala niyan sa loob at ibenta sa magandang presyong pang second hand. Aalis na muna ako. Ma, huwag kang umalis. Nahihiya rin naman ako Kung hindi lang dahil dito, sa tingin mo ba gagawin ko ito? Ang mga ito ay paborito kong gamit. Magandang araw po. Isa itong mamahaling shop para sa mga used goods. Paano po namin kayo matutulungan? Lahat ng ito ay mga limited edition na gamit. Bilisan nyo at ibenta ito. Ma'am, sandali lang po. Kailangan muna nating pa-evaluate sa aming manager. Dali na, pakibilis. Subaw, tingnan mo ang dalawang iyon. Hindi ba parang kilala natin sila? Di ba ang nanay-nanayan mo iyan at ang walang hiyang si Su Wanru? Wala akong pakialam sa kung sino man sila. Salamat. Xiao Xiao. Hindi ba sabi mo gusto mong subukan ang sikat na restaurant sa ibaba? Halika na. Hindi pwede. Dapat kong makita ngayong araw kung sila ba talaga ang dalawang iyon? Su Wanru. Sabi ko na nga ba, ikaw iyan. Su Wanru, bakit ganyan ang itsura mo ngayon? Hindi ako iyon. Ikaw. Nagkakamali kayo ng tao. Miss Su Wanru, ang iyong mga luho at alahas ay dumaan na sa pagsusuri ng second-hand market. Ang kabuuang halaga ay 700,000, 3,000, 780 dolyar. Anong sinabi mo? Binili ko ang mga iyan sa halagang ilang milyong dolyar. Bakit pagdating dito sa inyo ay barya na lang ang halaga? Mandaraya kayong tindahan. Sabi mo hindi ikaw si Su Wanru? Bakit mo inaamin ngayon? Ano naman kung ako nga? Isa akong ikalawang binibini ng pamilya Su. Namamasyal lang ako ng simple sa mall. Anong dapat ikagulat doon? Hindi ba, ma? Oo, nandito lang kami para mamasyal. Maya-maya, kakain pa kami sa isang mamahaling French restaurant na daan-daang libong dolyar ang halaga bawat tao. Ang hilig nyo talagang magkunwari. Sino ba naman sa buong capital ang hindi nakakaalam na bankrupt na ang pamilyang Su? Nandito ka na nga para magbenta ng mga gamit? Sabihin mo na lang kung wala na kayong pera? Walang hiya kang bata ka, paano ka magsalita sa amin? Siguradong ang walang utang na loob na si Suyang ang nagturo sa iyo niyan. Suyang, sinira mo ang pamilyang Su at nag-bankrupt kami. Ganyan mo ba babayaran ang lahat ng ginawa ko para sa iyo? Pagbabayad? Madam Su, ipapaalala ko lang po sa iyo na inalagaan niyo ako hindi dahil sa mahal niyo ako, kundi dahil dugong Su ang nananalaytay sa akin. Dahil kung hindi, ay hindi niyo ititigil ang ugnayan sa akin sa mismong araw na nakuha niyo si Su Wanru. Tama iyan. Para sa inyo na mga mukhang pera at makasarili, dugo at mana lang ang mahalaga sa inyo. Subaw, tara na.
Bakit ganyan ka makipag-usap sa nanay ko? May lakas kayong saktan siya. Ngayong araw, parurusahan ko talaga kayong dalawa. Mga walang kwentang matanda. Sandali lang. Hayaan mo na. Isipin na lang natin na parang nakagat tayo ng aso. Sino ang tinatawag mong aso? Kung sino ang may pinakamalakas na tahol, siya ang aso. Sinasabi ko sa iyo, mula sa araw na ito, hihiwalay na tayo ng landas. Kapag nagkita tayo, magkunwari tayong magkasing ibang tao. Kailangang hindi natin kilala ang isa't isa. Halika na, ayaw ko silang makita. Suyang, huwag kang masyadong mapagkunwari. Kapag nagsawa na sa'yo si Huo Xiaofan at dumating ang araw na iniwan ka na niya, paluluhurin kita sa harap ko at ni Mama para humingi ng tawad. Suyang, Huo Xiaofan. Siya pala ang misis ng ating si Ginoong Huo. Miss Suyang, pakihintay lang po. Anong problema? May promo po ang tindahan namin ngayong araw. Ang lahat ng customer na may apelidong Su ay libre ang kahit na ano. Ipinag-utos po ni Ginoong Huo na kapag namamasyal ang misis, ay pwede siyang kumuha ng kahit anong gusto niya. Talaga? Bakit hindi mo sinabi agad? Napakagandang pagkakataon. Ang apelyido ko rin ay Su. Ibig sabihin ng mga ito, ako. Pwede ko nang piliin ang kahit ano rito. Miss Su, lahat po ng ito ay mga mamahaling koleksyon ng aming shop. Tingnan niyo po, alin po ang gusto niyo? Mamili lang po kayo. Wag na lang. Hindi ko pwedeng kunin ang mga gamit niyo ng libre. Hindi naman po ito libre, hindi po. Kapag napasaya ko po kayo, baka sakaling si Ginoong Huo ay taasan ang sahod ko. Miss Su, kung hindi niyo po alam kung ano ang pipiliin, tutulungan ko po kayong pumili. Ito ang kuwintas na suot noon ng Reyna ng Inglaterra. Para sa inyo po ito. Diyos ko po, nagkakahalaga ito ng $1,000,000. At ito naman po ay gintong palamuti ni Prinsesa Yang Gifei mula sa panahon ng Tang. Ibibigay ko rin po ito sa inyo. $3,000,000 iyan. Nagkakahalaga iyan ng $3,000,000. Mayroon pa po nito. Ito rin po. Lahat po ay ibibigay ko sa inyo. Diyos ko, Subaw, napakaswerte mo. Sige na, tama na. Gusto na ito. Dahil ang mga Su ay libre sa shop na ito, ibalot mo ang lahat ng mga natitirang item na ito para sa akin. Siya po. Ma'am, $80,000,000 po ang kabuuang halaga. Sa card niyo po ba ilalagay? O, cheque? Nawawala ka na ba sa sarili? Pareho kaming Su ang apelyido. Bakit siya si Suyang? Ay walang bayad kung kumuha ng gamit. Samantalang ako ay dapat magbayad ng $80,000,000. Sa tingin ko, panloloko lang itong ginagawa mo. Malinaw ang sinabi mo kanina na basta may apelidong Su ay libre. Suri naman ang apelido ng anak ko. Tama. Ako ang tunay na Su family. Ang totoong mayamang dalaga. Iyang si Suyang, isa lang siyang impostora. Pasensya na, nakalimutan kong linawin ang mga patakaran. Para sa lucky customer, hindi lang dapat Su ang apelyido, kundi dapat din na ang taas ay nasa 168 sentimetro, nakasuot ng puting pantaas, itim na palda, at ang pangalan ay dapat may 2 letra lamang. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng mga kondisyon mong iyan ay halatang para lang talaga kay Suyang ginawa. Totoo yan. Sana sinabi mo na lang pati ang numero ng pagkakakilanlan niya. Ma'am Miss Suyang, ito po ang aming regalo mula sa tindahang ito. Kunin niyo po. Maraming salamat po. Halina kayo. Siya. Hindi ba nakakainis? Sobrang nakakaasar ito. May mga tao talagang lubog na sa utang at bangkarote na ay wala pa ring swerte sa buhay. Mainggit kayo hanggang gusto nyo. Tara na. Anong klaseng pakulo ito? Hindi ko naman kailangan yan. Ma, alis na tayo rito. Ma'am, nabasag niyo po ang produkto ng tindahang ito. Ang kabuang halaga nito ay $100,000,000. Kailangan niyong magbayad bago kayo umalis. $100,000,000? Bakit hindi mo na lang kami hold upin? Oo nga, kanina iyong babaeng iyon na si Suyang. Ang dami niyang kinuha pero wala siyang binayaran. Sa tingin ko ang mga panindang ito ay galing lang sa murang bilihan na halagang $2 lang. Mag-ingat ka, isusumbong kita sa mga autoridad sa pangongolekta ng sobra. Mga madam, malaya po kayong magsumbong. Ito po ang sertipiko ng alahas na binasag nyo. At ito po ang mga nasirang alahas. Kapag dumating ang pulis, tingnan natin kung sino ang makukulong. $100,000,000? Bangkarote na ang Su family namin. Wala kaming ganyang kalaking pera. Magbabayad ba kayo o makukulong? Mamili kayo. Magbabayad kami. Magbabayad po kami. Ma, hindi ba't mayroon ka pang credit card? Iswipe mo na bilis, ayaw ko pong makulong. Dokumento ng diborsyo?
Mga dokumento para sa diborsyo. Hahaha, hahaha. Sina Huo Xiaofan at Suyang ay may kasunduan sa kasal? Suyang, ngayon, siguradong wala ka ng kawala sa akin. Subaw, napakaswerte talaga natin ngayong araw. Akala mo ba talaga ay nahulog lang ito mula sa langit? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, lahat ng ito ay inihanda siguro ni Huo Xiaofan. Wala talagang makakatalo sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero Subaw, nararamdaman ko na seryoso sa'yo si Ginoong Huo. Bakit hindi na lang kaya? Huwag na kayong magdiborsyo? Siya ba? Gusto ba niya talaga ako? Sabihin mo nga, kung sasabihin ko ba kay Suyang na 6 na taon ko na siyang gusto, mabibigla kaya siya? Matatanggap kaya niya ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sa 6 na taon mong paghanga, na may inihahandang regalo bawat kaarawan, sinasabi ko sa iyo, walang kahit sinong babae ang makakatanggi sa ganoon katapat na lalaki. Ginoong Huo, nandito na po ang ginang. Dali na, kailangan na nating umalis. Marami pa tayong kailangang ihanda. Tara na. Siguro. Tama ang sinabi ni Xiao Xiao. Mas mabuting tanungin ko muna siya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa akin bago ko pag-isipan ang tungkol sa diborsyo. May sasabihin sana ako sa iyo. Mauna ka na. Ginoong Huo, maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa akin nitong mga nakaraang araw. May pinili akong regalo para sa iyo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Madam, balak mo ba akong gapusin sa piling mo? Ginoong Huo, sa totoo lang, mayroon akong gustong ipagtapat sa iyo. Magsalita ka. Ano kasi, sa totoo lang, Kaibigan, handa na ang lahat. Lumabas ka muna sandali. Mamaya na natin ituloy ang sasabihin mo. Babalik ako agad. Para sa aking dalaga, sana ay palagi siyang maging masaya. Ito ang unang taon ng pagmamahal ko sa kaniya. Ito ang ikalawang taon ng pagmamahal ko sa kaniya. Ito ang ika-6 na taon ng pagmamahal ko sa kaniya. kaya pala ang gagawin niya ngayon ay ang umamin sa kaniyang tunay na minamahal. Pare, kapag nagsalita ka mamaya, dapat ay punong-puno ng damdamin. Iparamdam mo sa kaniya ang lahat ng hirap at sakit sa pag-ibig sa nakalipas na 6 na taon. Ipahayag mo iyon ng malinaw. Naiintindihan mo ba? Naintindihan ko. Photography team, lighting at atmosphere team, humanda na, puntahan na natin at kunin ang ating ginang. Sipo? Suyang? Nasaan ang tao? Ginoong Huo, babalik muna ako sa kumpanya para ihanda ang proposal. Iyon pala, si Ginoong Huo ay aamin na sa babaeng lihim niyang minamahal sa loob ng 6 na taon. Mukhang oras na para umalis ako. Napakasipag talaga ng ate, no? Hindi niya nakakalimutan ang trabaho sa ganitong oras. Malinaw na kasal lang kami sa papel. Pero bakit? Nang marinig kong aamin siya sa iba, parang sumasama ang loob ko. Hindi kaya nahuhulog na ako sa boss ko? Suyang, dapat mong malaman na ikaw at siya ay magkatrabaho lang. Hindi ka dapat sa boss mo ay nagkakaroon ng ibang hangarin. Signing. Huo talaga ay isang matapang at masipag na babae, ganito na kalate ay nag-overtime pa rin. Ginoong Huo, bakit po kayo nandito? Hindi ka pa ba kumakain ng hapunan? Dinalhan kita ng paborito mong beef rice. Heto Ginoong Huo, ang kasal natin ay isang kontrata lang. At saka, natulungan mo na akong linisin ang pangalan ko sa isyu ng pangangabit at natulungan na rin kitang mapatatag ang katayuan mo sa pamilyang Huo. Humanap tayo ng oras.
para mag-divorce na. Matalino naman Signang. Oo, pagdating sa trabaho. Pero bakit sa usaping pag-ibig ay napakamanhid mo? Manhid? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't kontrata lang ang kasal natin? Kailanman ay wala akong sinabing pakikipaghiwalay sa iyo. At sa pamilya nating pamilyang Huo, ako lang ang nag-iisang tagapagmana. Ang posisyong iyon ay sa akin na noon pa. Kailangan ko pa ba ng patunay galing sa iyo? Pero, hindi ba't mayroon ka ng minamahal sa loob ng 6 na taon? Ginang, ang taong minamahal ni Ginoong Huo sa loob ng 6 na taon ay walang iba kundi ikaw. At saka, simula nang makita kanya sa unang pagkakataon ay nahulog na ang loob niya sa iyo. Para sa habang buhay na darating, ikaw lang ang gusto niya. Talaga? Dapat na talaga nating tapusin ang kontratang kasal na ito. Humihiling ako na makasama ka ng permanente, na walang divorce, at kailanman ay hindi maghihiwalay. Ikaw, handa ka ba? Sipo. Sinasabi ko na nga ba, ang pagsasama ni Suyang at Huo Xiaofan ay may problema. Sino ang mag-aakala na isa lang pala itong contract marriage? Hindi naman ako nagkukulang sa kanya. Bukas na bukas din ay pupunta ako doon para magtrabaho. Tingnan lang natin. Siguradong makukuha ko si Huo Xiaofan. Walang hiya ka. Anong sabi mo kanina? Subukan mong pumunta doon at maghihiwalay tayo. Sige, maghiwalay na tayo. Kapag naging Mrs. Huo na ako, mapapa sa akin ang lahat ng kayamanan ng Imperial Capital. Ano bang halaga mo sa akin? Ito ang paborito mong soy milk. Salamat, Ginoong Huo. Masyado ka namang formal, dapat tawagin mo na akong husband. Husband. Ginoong Huo, may problema ang proyekto natin sa abroad. Sige, naintindihan ko na. Huwag kang mag-alala. Sa araw na ito, para sa inspeksyon ng branch office, ako na ang bahala doon. Pinakasalan kita para guminhawa ang buhay mo. Ang tungkol sa branch office, maghahanap na lang ako ng gagawa niyan. Huwag po. Kung ikaw lang mag-isa ang magpapatakbo ng kumpanya, siguradong mapapagod ka lang. Ilang taon mo rin akong naging sekretarya, kaya sa maraming bagay, siguradong matutulungan kita. Maraming salamat po, Mrs. Aalis na ako. Sir, nandito po kayo sa Huo Group Branch Office para mag-inspeksyon. Kailangan ko po bang sabihan si Ginoong Huo? Ang batang iyon na si Huo Xiaofan, habang nasa bakasyon ako sa ibang bansa, bigla na lang siyang nagpakasal sa iba. Kaya nagsuot ako ng ganito dahil gusto kong subukan ang ugali niya. Huwag na huwag kayong makikialam dito. Opo, sir. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Medyo masakit lang ang bewang ko. Kung gusto niyo po, magbubook ako ng taxi para dalhin kayo sa ospital. Hindi maaari. Hindi pa ako pwedeng umalis. Hindi ko pa nakikita kung ano ang itsura ng babaeng pinakasalan ng apo ko. Huwag na, babae. May kailangan pa akong gawin. Ito po ang business card ko. Kung may masama po kayong nararamdaman, tawagan niyo lang po ako anumang oras. Sige, salamat. Lolo, ano po, mahuhuli na po kasi ako sa trabaho, mauna na po ako. Sige, salamat sa'yo, babae. Mabuting tao ang babae na ito. Sana siya na lang ang napangasawa ng apo ko. Ayusin niyo ang trabaho niyo at maging alerto kayo. Ngayon, ang unang pagkakataon na bibisita si Mrs. Huo dito sa branch natin, kaya siguraduhin ninyong maasikaso siya ng maayos, huwag niyo siyang babalewalain. Opo. Bumalik na kayo sa trabaho. Medyo simple lang ang suot ko ngayon. Siguro naman ay magiging madali na makasundo ko ang lahat dito. Kamusta po kayo? Ako nga pala ang ng Ginoong Huo. Tingnan nyo, bagong summer model na bag ng Hermes, hikaw na Prada, at mamahaling sapatos na Chanel. Mukhang siya na nga si Mrs. Huo. Magandang araw po, Madam President. Magandang araw po. Ginang? Tinatawag mo ba ako? Ginang, wag na po kayong magpakumbaba.
ibinili ni Ginoong Huo na habang wala siya at nasa business trip, ikaw muna ang mamamahala sa mga gawain ng branch. Ako ang magpapatakbo sa Huo's company. Ibig bang sabihin nito, nag-divorce sina Huo Xiaofan at Su Yang dahil talagang baliw na baliw siya sa akin? Tama. Ako nga ang inyong boss na si Ginang. Zhu Wanru, ang lakas ng loob mong pumunta rito sa Huo Group para manloko. Su Yang, anong ginagawa mo rito? Ano ba talaga ang sadya mo dito sa Huo Group? Gayong ako ang tunay na asawa ni Huo Xiaofan. Ang pangahas mo, akala mo ba ay madali mong mapapanggap ang pagkatao ni Mrs. Huo? Tama siya. Ang boss naming si Ginang ay puro branded ang gamit, halatang galing sa mayamang pamilya. Habang ikaw, na nakasuot lang ng mumurahing damit, ay hindi man lang karapat-dapat na tularan siya. Isang hamak na empleyado? Mukhang sawa na nga sa kanya si Huo Xiaofan. Ito ang perpektong pagkakataon, papahirapan ko siya at lulutang-lutangin, pagbabayarin ko siya sa lahat ng atraso niya sa akin. Late na ang lahat, bumalik na kayo sa inyong trabaho. Ikaw, halika rito at linisin mo ang lamesa ko. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Tinutulungan ka na ni Ginang, bilisan mo at sumunod ka. Lakad na. Ang Huo Group ay kumpanya ng asawa ko at hindi ko kailanman papayagang gumawa ka rito ng anumang kalokohan. Napakaganda niyo po ngayon, ma'am. Anong ginagawa mo pang nakatayo dyan? Nakatulala ka na parang tuod. Sige na, linisin mo na ang lamesa ni Madam. Siya? Madam? Bakit ako ang dapat maglinis? Ang makapaglingkod kay Madam Ginoong Huo ay isang malaking swerte para sa iyo. Huwag ka nang magpabebe pa. Nahuli ka sa trabaho ngayong araw, kaya dapat ka lang parusahan. Kung hindi, sisisantehin kita. Tama, ang mga taong walang disiplina sa oras ay dapat talagang binibigyan ng leksyon. Totoo yan. Kung nagagawa niyang mahuli sa trabaho ngayon, panigurado mag-a-absent na yan bukas. Sa tingin ko, dapat siyang utusang maglinis ng banyo. Narinig mo ba, Su Yang? Ngayon din, pumunta ka na sa banyo at linisin mo iyon. Sige ba, lilinisin ko. Pero ikaw, sasama ka sa aking maglinis? Nababaliw ka na ba? Ako ang kagalang-galang na Madam President ng Huo Corporation. Iniisip mo talagang sasama ako sa iyong maglinis ng banyo? Sa anong dahilan? Dahil pareho tayong nahuli sa trabaho ngayong araw. Ang buong kumpanyang ito ay pag-aari ng pamilya namin. At may gana ka pang pagsabihan ako tungkol sa pagkahuli ko. Su Yang, ikaw ngayon ay isang hamak lamang na nagmamakaawa sa akin para mabuhay. Wala kang karapatang makipagsabayan sa akin. Walang problema. Dahil ayaw mo, tatawagan na lang natin si Ginoong Huo para siya na ang magdesisyon. Ano sa tingin mo? Huwag. Kahit may problema ang pagsasama ni Su Yang at Huo Xiaofan, hindi pa rin ako opisyal na kasal sa kanya. Kapag pumunta siya rito, mabubuko ang totoong pagkatao ko. Sige na, maglilinis na ako. Ayos na ba? Bilang asawa ng presidente, kailangan kong maging mabuting halimbawa sa lahat. Ang maliit na bagay na ito, hindi na kailangang malaman pa ng asawa ko. Sige, simulan mo na. Ay, maupo po kayo, Ginang. Ang baho talaga. Inubos ko na ang isang bote ng pabango. Bakit amoy dumi pa rin ako? Ginang, ang babaeng si Su Yang na naglakas loob na gawin iyon sa inyo, hindi niyo po dapat siya palampasin. Tama, Ginang. Kailangang turuan siya ng leksyon para malaman niya kung sino ang tunay na boss dito. Nasaan ang Patek Philippe na relo ko? Bakit nawawala? Bakit hindi natin mahanap? Ito ay... Nasaan si Su Yang? Bakit hindi pa siya bumabalik? Posible kayang siya ang nagnakaw? Tama. Ngayong araw, siya at ang presidenteng si Ginang ang magkasama sa pinakamatagal na oras. Siguradong siya ang nagnakaw niyan. Aba, ang lakas ng loob niyang nakawin ang relo ni President Ginang. Dapat natin siyang maturuan ng leksyon. Oo nga. Tama. Walang hiya ka. Unang araw mo pa lang sa trabaho, nagawa mo na akong nakawan. Masyado pala kitang minaliit. Anong sinasabi mo? Nagmamaang-maangan ka pa? Ilabas mo na ang relo ni President Ginang. Anong relo? Hindi ko iyon nakita. O sige, talagang itatangi mo pa. Nawala ng madam ng isang Patek Philippe na relo. At sigurado akong ninakaw mo iyon. Ilabas mo na yan ngayon din. May problema siya sa utak. Bakit ako ang sinisisi niyo dahil sa nawawalang gamit? Kung gusto niyo akong pagbintangan, ipakita niyo ang ebidensya. Walang hiya ka. Huwag ka nang magpanggap. Ninakaw mo ang relo ko.
Inakala ko dati na isa ka lang batang kalye na walang kumukupkop, pero hindi ko akalaing. Isa ka pa palang magnanakaw. Kaya pala nagwawala ka kanina at hindi mo tinatantanan si Gneng. Huo, dahil lang pala sa pagnanakaw. Ngayon, humingi ka agad ng tawad kay Gneng. Huo, at ibalik mo ang ninakaw mo. Kung hindi ay huwag ka nang pumasok sa trabaho bukas. Bakit ako hihingi ng tawad gayong hindi naman ako nagnakaw? Isang relo lang naman iyon, di ba? Bakit? Akala niyo ba wala akong sariling relo? Sa luma mong relong iyan, paano mo iyan maikukumpara kay Geneng? Huwa? Ikaw, alam mo ba, ang Patek Philippe ng asawa ng ating boss ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong dolyar. Kaya mo bang bumili niyan? Ang isang taong nagbebenta ng mga gamit niya sa second hand, paano magkakaroon ng relong 10 milyong dolyar? Su Wanru, nakalimutan mo na ba na bankrupt na ang Su Group niyo? Nagagawa mong siraan ang madam? Ang nakapag-asawa kay Ginoong Huo ay sigurado namang galing sa mayaman at tanyag na pamilya. Kaya paano iyon babagsak? Kung bankrupt na o hindi, tanungin mo siya mismo. Kung magiging sunod-sunuran ka rin lang, magkaroon ka naman ng utak. Aba, walang hiya kang babae. Pagkatapos mong magnakaw sa akin, hindi ka pa aamin. Sige, kayong lahat, ubaran niyo ang babaeng iyan. Kapkapin niyo siya. Bitawan niyo ako. Sino ba talaga sa kanila ang manugang ko? Buong umaga na akong naghahanap, pero hindi ko pa rin siya makita. Ay, hindi ba siya yung tumulong sa akin kaninang umaga? Sir, bakit po kayo napadalaw sa sangay natin? At bakit po kayo nakasuot ng pang-janitor? Hayaan mo na ako. Sinisiyasat ko lang ang kumpanya ng palihim. Sir, huwag na po kayong gumawa ng gulo. Kapag nalaman ni Ginoong Huo na nag-janitor kayo rito sa kumpanya, tiyak na papagalitan niya po ako. Kaya sumama na po kayo sa akin sa opisina ng presidente para makapagpahinga. Ayoko. Sir? Suyang, lagot ka sa akin. Eto. Ang relo na Patek Philippe. Madam, narito po ang relo ninyo. Mabuti naman, Suyang. Ngayong huli ka na sa akto, ano pang masasabi mo? Ngayon din, lumuhod ka sa harapan ko at humingi ng tawad. Akin ang relong iyan. Bakit naman ako hihingi ng tawad sa iyo? Ibalik mo iyan. Ang lakas ng loob mo. Ngayon, talagang kukunin mo pa ito ng hayagan. Su Wanru, dahil ba nabangkarote na ang Su family? Kaya pati isip mo ay naapektuhan na? Ano ang sabi mo? Sa likod ng ganitong klaseng relo, ay may mga anti-counterfeit codes. Kung gusto mong angkinin iyan, bakit hindi natin ito i-scan para makita ang impormasyon ng bumili? Kung sa'yo ba o sa akin? Ikaw ang nagnakaw ng relo ko. Ako, hindi ko to i-scan. Paano kung lumabas nga ang impormasyon ni Suyang? Eh di mabubuking ako nito? Tingin ko ay natatakot ka lang. Bakit naman kami matatakot? Ginang, tingin ko itong si Suyang ay ayaw talagang sumuko hanggat hindi nahuhuli. Mas mabuti pa po, iskan nyo na, para malaman na niya ang totoo. Pero, Ginang, ayos lang yan. Bilisan mo at iskan mo na. Pakita mo sa kanya ang layo ng agwat niya sa'yo. Tagumpay ang pag-iskan, binubuksan na ang eksklusibong impormasyon. Suyang, nakikita mo ba? Totoo ang QR code na ito. Ang ganito kamahal na relo, ang isang dukhang gaya mo, paano mo to mabibili? Siguradong ninakaw mo lang yan kay Ginang. Isang hamak na empleyado. Sasabihin na kanya ang relo. Na yan? Sa'yo ba talaga yan? Kung oo, magpapaalipin ako sa'yo. Impormasyon ng bumili nakalathala na, pangalan ng bumili, Suyang. Bakit ang pangalan at litrato ni Suyang 2024 ay makikita sa Petsang 12 sa opisyal na website ng Patek Philippe? Oo nga, Ginang. Ang relo niyo po, bakit si Suyang ang lumalabas na bumili? Posible kaya na si Suyang, ang tunay na presidenteng si Ginang. Aba, lakas ng loob mong lokohin ako. Madam, patawad po dahil hindi namin kayo agad nakilala. Sana po ay mapatawad nyo kami. Opo, madam. Huwag na po kayong magtanim ng sama ng loob sa amin. Maawa na po kayo sa amin. Si Su Wanru ang may kasalanan sa pang-aagaw ng hindi sa kanya. Madam, kung gusto nyo man siyang saktan o pagalitan, sa kanya po kayo maghiganti. Ano bang ginagawa nyo? Isang security code lang naman yan. Anong mapapatunayan yan? Masyadong magaling ang mga peke ngayon, hindi yan basehan. Su Wanru, tumor ba yang nasa leeg mo? Magsalita ka naman ng may utak. Ito ang official website ng Patek Philippe. Posible bang maging peke yan? Pero, ang asawa ng presidente ay may punto rin sa sinasabi niya.
Naranasan ko na ring bumili ng mga high quality na peke. Eksaktong-eksakto ang itsura sa totoo. Hindi lang tong security code, pati na rin ang resibo. At ang lalo nito, magkatulad na magkatulad. Tama. Bumili rin ako nung isang linggo ng imitasyong kwintas ng Bivalgari at talagang nagmukhang tunay ito. Talaga ka, Suyang. Pinalampas namin ang pagbili mo ng peke, pero ang bastusin ang maadam at ang madamay kami sa pagkakamali mo. Lumuhod ka ngayon din. Humingi ka ng tawad sa madam. Paluluhurin mo ako sa kanya? Hinding-hindi. Ay, ito ba ay? Hindi ba ito ang pulseras ko? Bakit narito ito? Suyang, kahit na hindi mo kinuha ang relo ng madam, ninakaw mo naman ang kanyang pulseras. Ngayon at huli ka na sa iyong ginagawa, tingnan natin kung paano ka pa makakapagsinungaling. Hindi ko pa nakita ang bracelet na iyan. Kung hindi kayo naniniwala, pwede nating tignan ng CCTV. Sige, tignan natin ang CCTV. Kapag nakakuha na ako ng sapat na ebidensya, papatapon kita sa kulungan. Walang problema. Pero kapag sa CCTV ay nakitang pinitahan o ginawaan lang ako ng kwento, may ilang tao dito na sila ang makukulong. Sige na, wag na tayong makipagtalo sa kanya. Ngayon, pupunta na tayo sa surveillance room. Titignan. Titignan ang CCTV? Kung ganoon ay mabibisto ako nito. Huwag. Hindi na kailangang palakihin pa ito. Suyang, humingi ka na lang sa akin ng paumanhin at kakalimutan ko na ito. Titignan? Wala akong ginagawang masama kaya hindi ako natatakot. Bakit? Takot ka ba? Anong klaseng ugali iyan? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Ginang. Ginang, tara na po ngayon din. Teka lang po. Hindi ito sulit para sa isang maliit na bagay. Mabait ako ngayong araw. Kaya sige, palalampasin ko na muna ito. Gengne, Huo, napakamabuti niyo po talagang tao. Kahit na ganoon, hindi ko matatanggap na inaapi ka lang niya. Ano man ang mangyari, kailangan nating alamin ang katotohanan para mabigyan kayo ng hustisya. Tignan natin ang CCTV. Tama, tara. Teka. Sa opisina ng CEO? Anong gagawin natin dito? Ginang, yung surveillance room po kasi ay medyo malayo pa rito. Eto kasing opisina ni Ginoong Huo ay pwedeng makita ang lahat ng CCTV ng buong kumpanya. Opo, Ginang. Ang problema lang, ang pribadong opisina ng CEO ay kailangan ng face recognition. Bilang kaisa-isa niyang ginang, siguradong makakapasok kayo riyan, di ba? Madam, bilisan niyo na po at mag-face scan na kayo. Face scan? Lagot na. Paano ko bubuksan ang pintong ito? Suwanru, hindi ba't sabi mo ay asawa ka ni Ginoong Huo? Siguradong mabubuksan mo ang gate na to, di ba? Natural lang. Asawa siya ng boss, kaya syempre ay makakapasok siya. Madam, buksan niyo na ang pinto para mapahiya ang prompting babaeng ito. Sige po. Nagsisimula na ang face recognition. Pasensya na, hindi kinilala ang mukha. Ha? Anong nangyari? Bakit? Bakit ito nabigo? Posible kaya na hindi pa nairehistro ni Ginoong Huo ang mukha ni Madam? Tama. Ang asawa ko ay hindi pa nagkaroon ng oras na irehistro ang mukha ko. Simula noong nagpakasal kami, masyado akong mahal ng asawa ko at ayaw niya akong magtrabaho sa labas. Kaya sa bahay lang ako nag-enjoy. Anong itinatawa-tawa mo? Tinatawanan kita. Ang tigas talaga ng mukha mo. Sa dami ng kasinungalingan mo. Hindi ka ba natatakot na baka mapahamak ka? Ang lakas ng loob mong sumpain ako. Kung matapang ka, ikaw ang mag-face scan. Tingnan natin kung mabubuksan mo ang pinto. O sige, idilat nyo ng mabuti ang inyong mga mata. At nang makita nyo kung sino ang tunay na asawa ni Huo Xiaofan. Nagsisimula na ang face recognition. Tagumpay ang pagkilala sa mukha. Maligayang pagdating po, madam. Aba, akala ko talaga nagtagumpay ka na sa pag-scan. Iyon pala, may nagbukas lang ng pinto sa loob. Lolo, bakit po kayo nandiyan? Bakit po kayo nasa loob ng opisina ni Ginoong Huo? Narito ako para maglinis. Hoy, tagalinis. VIP lounge ito ng Huo Corporation. Lugar ba ito na pwedeng puntahan ng isang mabahong janitor na gaya mo? Sino ka? At ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Sino ka ba sa akala mo para sigawan ako ng ganyan? Ako ang ginang ni Ginoong Huo. Gusto mo bang ipasibak kita agad sa HR? Ginang pala ha? Kaya pala ang walang modong babaeng ito ang napiling mapangasawa agad ng apo ko? Bulag ba ang mga mata ni Huo Xiaofan? Bakit siya nagkagusto sa isang tulad mo? Anong sabi mo? Hoy, matandang ulyanin. Ang lakas ng loob mong maging bastos kay Ginoong Huo, Ginang. Simbak ka na. Bakit nyo ginaganito ang isang matanda?
Sabi niya isa siyang janitor ng Huo Group, kaya may karapatan siyang maglinis sa kahit anong sulok ng Huo Group. Ikaw ha, pinagtatanggol mo pa ang janitor na to. Anong pakay mo? Sa tingin ko, sinasadya mo talagang maging bastos kay Ginang. Wala ba kahit ang karapatan si Ginang na magsibak ng isang janitor? Palayasin na yan agad. Ang baho niya. Tama po, puro kaming mayayaman at edukado rito. Ang baho-baho niya, baka may dala siyang mikrobyo at mahawa pa kaming lahat. Ang lulupit niyo sa isang matanda. Wala ba kayong mga magulang o lolo't lola sa bahay niyo? Napakabait ng batang ito. Talagang ipinagtatanggol pa ang isang matandang tulad ko. Wala nang maraming salita. Umalis ka na rito. Igilan niyo ako. Kumpanya ito ng apo kong si Huo Xiaofan. At ako ang lolo niya. Tingnan ko lang kung sinong mga has nasaktan ako. Kayo po ba ang lolo ni Huo Xiaofan? Oo anak. Huwag kang matakot. Nandito si lolo. Walang makakaapi sa atin. Anong nangyayari rito? Ang lolo ni Ginoong Huo. Bakit siya naging tagapaglinis ng kumpanya? Ano pa nga ba ang aasahan mo? Sa tingin ko, inatake lang ang matandang ito ng sakit sa pag-iisip at nagpapanggap na baliw dito. Hindi pala. Hindi pala siya ang lolo ni Huo Xiaofan. Hoy, matanda, ang lakas ng loob mong magpanggap na lolo ng asawa ko? Siguradong kasabwat ka ng masamang babaeng si Suyang para nakawin ang mga gamit ko. Kayo, bilisan nyo at itapon ang 2 basurang iyan sa labas. Tigil, anong ginagawa nyo? Napakasama mong babae. Bilang asawa ni Huo Xiaofan, may gana ka pang saktan ako? Maniniwala ka ba? Nauutusan ko ang ako ko. Nahiwalayan ka! Anong paki mo kung saktan kita? Subukan mo. Kapag napuno ako sa inyo, sisiguraduhin kong maglalaho kayong 2. Lolo? Nasaan ang manager? Palabasin niyo siya para harapin ako. Ako ang manager. Sinong naghahanap sa akin? Assistant Manager Zhang, sakto ang dating nyo. May tao rito na nagpapanggap na lolo ni Ginoong Huo. Tingnan nyo po, kilala nyo ba siya? Isa lang siyang matandang janitor. Hindi ko siya kilala. Bago ka lang bang empleyado rito? Tawagin mo rito si Manager Wang. Kilala niya ako. Tumigil ka nga. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong humarap sa general manager ng branch na ito. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Bilisan nyo. Itapon ang baliw na ito palabas. Kapag nalaman ni Ginoong Huo na may isang taong nandito na nagpapanggap bilang lolo niya, siguradong tayong lahat ang mapapahamak sa kanya. Opo. Hindi ako aalis. Hihintayin kong dumating ang apo ko. Huo Xiaofan, bata ka. Pumunta ka agad dito sa opisina. Hiwalayan mo na ang asawa mo. Nagawa mo pang isigaw ang pangalan ni Ginoong Huo? Ang galing mo sa Oscars, kulang na lang bigyan ka ng trophy. Walang hiya ka. Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo, mukha kang pulubi, at ang lakas pa ng loob mong magpanggap bilang lolo ni Ginoong Huo? Ang matandang ito, bukod sa ang baho na, imposibleng siya ang magiging lolo ng asawa ko. Tama na. Ang hilig mong manghusga ng tao, napakawalang galang mo. Hindi ka karapat dapat na maging apo sa tuhod naming mga pamilyang Huo. Walang hiyang matanda ka. Hindi ka pa ba tapos mag-acting? Ikaw, may gana ka pang saktan ako. Naglakas loob kang magpanggap bilang lolo ng asawa ko, kaya papalakpakan talaga kita. Su Wanru, nasisiraan ka na ba ng bait? Si Lolo Huo ay ang founder ng Huo Group. Nasa internet ang lahat ng detalye niya. Sige at tignan niyo pa. Nakasulat online ang lahat at napakalinaw nito. Ito, totoong siya si Elder Huo. Bakit ka natataranta? Itong matandang ito, ginawa ang lahat para magpanggap, siguradong nagpakalat iyan ng peking balita online. Si Elder Huo ay kasalukuyang nagbabakasyon sa Maldives. Imposibleng mapunta siya rito. Tama, Saka. Ako kaya si Mrs. Huo. Lolo ng asawa ko siya, paanong hindi ko siya makikilala? Bago ka magpanggap, alamin mo muna ang katotohanan. Ang lolo ko ay kasalukuyang nagbabakasyon sa ibang bansa. Magsaliksik ka muna ng mabuti, bago ka muling magpanggap. Su Wanru, puro ka lang katuwiran. Napakawalang galang nyo. Pagdating ng apo ko mamaya, lahat kayo ay mawawala na sa kumpanyang ito. Ako. Su Wanru, kapag ipinagpatuloy mo ang panggugulo, wala nang makakatulong sa iyo. Kayo. Talian nyo ang 2 ito. Dalhin nyo sila sa bodega. Pagbalik ng asawa ko, parurusahan natin sila. Subukan nyo lang. Ito ba talaga si Ginoong Huo? Hindi kaya. Siya ba talaga si Elder Huo? Edited lang iyan. Sino namang maniniwala riyan? Huwag na kayong tumunganga. Talian nyo na sila. Bitawan niyo ako. Lagot na. Ito ang paboritong antigong florera ni Ginoong Huo. Nagkakahalaga ito ng 3 bilyong dolyar. Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Sa 3 bilyong florera,
Paano ito matatapos? Bakit ka nagpapanik? Kahit na nasira pa iyan, hindi magagalit ang presidente sa kaniyang asawa. May sinasabi ka ba? Suwanru, napakalaki ng pagkakamaling ginawa mo. Magsisinungaling ka pa rin ba? Gamit ito ng asawa ko. Ano naman kung 3 bilyon ito? Kung mabasag, di mabasag. Basta masaya ako. Ang lakas ng loob mo. Sinaktan mo na nga ako. Sinira mo pa ang gamit ng apo ko. Kapag dumating ang apo ko, pahihiwalayin ko kayo. Naaalala ko na. Ang matandang ito, siya nga ang lolo ng asawa ko. Ipinakita niya na sa akin ang kanilang litrato ng buong pamilya. Lolo, nagkakamali po kayo. Ako po ang tunay ninyong apo sa tuhod. Alam ko. Ikaw lang ang kinikilala kong apo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ang apo ko ay hihiwalayan si Suwanru para pakasalan ka. Walang hiyang matanda. Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ako itinulak, hindi ko kailanman mababasag ang florerang ito. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na siya at ilayo rito. Tara na, Alice! Sinong naglakas loob na apiin ang asawa ko at ang lolo ko? Zhou Sheng, lahat ng mga namumuhunan dito, huwag mong hahayaang makatakas ang isa man sa kanila. Gagawin ko silang lahat na pinalayas sa Imperial Capital. Opo, siya. Suwanru, matanda na po ang lolo, hindi na niya kaya ang ganyan. Pakiusap, itawan mo siya. Sinasaktan ko siya. Dahil ako ang Madam President, kung sino ang gusto kong saktan, siya ang sasaktan ko. Suwanru, ang apo ko ay pauwi na rito sa bansa. Kapag nalaman niya na minamaltrato mo ako, tiyak na pagbabayarin ka niya. Basurang janitor, sino ka sa akala mo? Ako ang asawa ni Huo Xiaofan. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang mangyayari kapag niyanig niyo ako. Ginang, tumawag tayo ng pulis. Ipakulong na ang matandang ito pati ang walang hiyang si Suyang. Pagsamahin niyo silang lahat, hayaan niyo silang dalawa na mabulok sa loob ng kulungan habang buhay. Bakit kailangan niyo pang madumihan ang inyong mga kamay? Hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Mabubunyag ang pagkakakilanlan ko kapag tumawag tayo ng pulis. Napakalaki ng kasalanan nila. Nakasira sila ng isang antigong gamit na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar. Ang pagpapakulong sa kanila ay masyadong madali para sa kanila. Mas mabuti pa, ay tapusin na lang sila ng diretsyo. Tapusin ang buhay? Isang krimen? Ako, hindi ko po yan kayang gawin. Isang tao ang mawawala, ito ay Sinira nila ang antigo na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar. Hindi sila makakapagbayad, kaya dahil sa bigat ng problema, nawala na sila. Hahaha. Napakaluhikal nito. 'Di ba? Suwanru, nawawala ka na sa sarili. Manahimik ka. Ikaw. Hindi ko po kaya. Kung ganoon, ikaw. Hindi po, lalong hindi ko kaya. Kumpol ng mga walang silbi. Baka mas mabuting hayaan na lang natin. Layas. Sinasabi ko sa inyo, ngayong araw kapag nawala na si Suyang, wala na kahit sino ang makakapigil sa akin. Hahaha. Suyang. Ibuka ang bibig. Kumain ka. Sige, kumain ka. Zuvanhu. Ginang, kung talagang hindi ka makapagpigil sa galit, tutulungan ka namin na parusahan silang dalawa ng husto. Tama po, Ginang. Kung magkaroon man ng aksidente dito, tapos na ang lahat para sa atin. Hindi maari. Dapat mawala na si Suyang ngayong araw. Ibuka mo ang bibig mo. Walang hiya ka. Sabi ng ibuka mo ang bibig mo. Kumain ka. Tigil. Apo, nandito ka na rin sa wakas. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Patawad po, mahal ko. Nahuli ako ng dating. Anong sinabi mo? Ano ka mo? Siya ba talaga iyon? Opo, Lolo. Si Suyang ang tunay kong asawa. Bakit tinawag ni Ginoong Huo na asawa ang impostor na iyan? Bakit niya tinawag na asawa ang hamak na tagapaglinis? Diyos ko po! Posible kaya na si Suyang ang tunay na asawa ng boss? Lagot na tayo pagkatapos ng lahat ng pambubuli na ginawa natin sa kanila. Ngayong bumalik na si Ginoong Huo, siguradong tapos na tayo. Ang mga sugat na iyan sa kanila, sino ang may gawa niyan? Ikaw ba? O kayong lahat? Hindi po ako. Hindi rin po ako. Lalong hindi po ako. Hala, hindi rin po ako. Siya po, Si Suwanru ang nag-utos sa amin. Si Suwanru po talaga iyon. Inutusan lang Suwanru po po kami ni iyon. Suwanru. Ginoong Huo, nagkamali po ako. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko.
Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo na akong saktan. Patawarin mo na ako. Noong ang asawa at ang lolo ko ang nagmakaawa, naisip mo ba na palayain sila? Akala ko kasi ay peke sila. Akala ko sila ay... Ilang ulit na nilang sinabi iyon sa iyo, ngunit hindi ka naniwala. Ang pagiging ambisyosa mo ang naging dahilan kung bakit hindi mo pinakinggan ang mga sinasabi nila. Zhou Sheng, paalisin ang lahat sa Imperial Capital. Ginoong Huo, patawad po. Nagkamali ako. Ginoong Huo, nagkamali po ako. Ginoong Huo, hindi ko na po uulitin iyon. Alam ko na po ang pagkakamali ko, Ginoong Huo. Madam, alam na po namin ang aming pagkakamali. Alam na po talaga namin. Huli na ang lahat. Kayong lahat ay kailangang magbayad. Bakit kayo lumuluhod sa bruhang si Suyang na iyan? Ako ang asawa ng CEO, ako ang asawa niya. Tama na. Baliw ka na babae ka. Ang mga baliw ay dapat pinapainom ng gamot? Dalhin iyan at ipag-gastric lavage. Kapag okay na siya, ay dalhin na siya sa mental hospital. At hanggat wala akong utos, huwag niyo siyang palalabasin. Opo, boss. Kunin na iyan. Apo, maayos ka lang ba? Lolo, maayos lang po ako. Kayo po? Maayos din ako. Napakagandang balita nito. Ikaw nga ang tunay na asawa ng apo ko. Dati kasi ay akala ko si Suwanru ang asawa niya. Bala ko pang ang pilitin ang apo ko na makipaghiwalay sa kanya para ikasal sa'yo. Lolo, sa susunod, siguraduhin niyo muna ang lahat bago kayo makialam. Ikaw talagang bata ka. Sa tingin mo ba ay may susunod pa? Napakabuti ng asawa mo, kaya kailangan alagaan mo siyang mabuti. Opo, masusunod po.